Ang dami ko nang nasimulan. Ang dami ko nang nagawa. Ang dami-dami kong plano. Pero bakit ganun? Halos wala akong natatapos. Umabot ako ng 10 taon bago ko na-realize na ano ba talaga ang dapat kong ginawa. August 9, 2016. Yan yung unang araw na ginawa ko tong channel na to. Makalipas ang halos 2 taon bago ko makapag-upload sa kauna-unahang pagkakataon. 10 taon na yung nakalipas mula nung pumasok sa isip ko yung salitang vlogging. Pero hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin sa sarili ko, bakit ba di ko magawang maging consistent? Bakit ba lagi na lang paundot-undot? Kung titignan yung studio dashboard ko ngayon, kulang na lang may lumabas na paru-parot alikabok. Hirap akong lagpasan tong trap na to. Pero ito talaga kasi yung gusto ko eh. Hilig ko to. Pangarap ko to. Pero bakit? Alam ko sa sarili ko na madami pa akong magagawa. Pero ano nangyari? Bakit ganun? Kasi dahil ba sa trabaho? Dahil sa ibang hobby? O dahil sa kung ano mang bagay? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano ko ba talaga dapat sinimulan to ng tama. Alam mo, sa haba ng panahon na nagdaan, iilan pa lang natapos ko. Pero may nangyari ba? Wala. Kasi sabi nga nila sa akin, sa una ka lang naman talaga magaling. Puro ka lang simula. Wala ka naman natatapos. May nagawa kang isa, hindi mo naman sinusundan. Paano ka mahahasa? Paano ka mas matututo? Paano ka mag-grow? Wala ka namang ni isang solid na basehan para sa mga bagay na gusto mong itama. Hindi mo alam kung paano mo sasagutin yung tanong na alin ba dito ang kulang. Wala. Kasi hindi ka consistent. O sadyang tamad lang talaga ako. Pero ang totoo niyan, natatakot ako. Natatakot ako na paano kung walang nanonood? Paano kung walang nangyari? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Paano kung... Na-realize ko, hindi naman pala masamang magsimula. At gumawa ng vlogs. Hindi ko na kailangan hintayin yung libo-libong views o likes. Kasi kung patuloy lang ako maghihintay, hindi ko makikita kung ano ba yung kulang sa mga vlogs ko. Alin ba dito yung kailangan kong baguhin? Saan ba? Ayun na yung lalaki doon na sa may bababa ng bangka. Kahit nga hindi umabot ng 10 yung view nito okay lang sa akin. Kasi para sa sarili ko tong ginagawa ko. Nag-vlog ako para balang araw meron akong balikan na kung paano ko unti-unting sinimulan yung pangarap ko. Mag-vlog ba tayo? Tsaka higit sa lahat, makikita ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako makararating.
Lalo na sa panahon ngayon, hindi na usong photo album. Meron akong digital diary na anytime at anywhere, pwede kong balikan. Alam mo, hindi naman talaga ako mag-grow kung puro sa isip ko lang lahat yung mga shots at scenes para sa mga vlogs ko eh. Kasi hindi ko kailangan hintayin matapos yung the perfect vlog. Kasi wala naman talagang ganun. Naniniwala ako na ang perfect vlog ay yung originality mo kung paano ka gumawa ng vlog. Kung may iba kang vlogger na inspirasyon mo kung paano mo ine-execute yung video. The perfect vlog should be the way you do it. Walang tama, walang mali. Kasi magkakaiba tayong tao. Hey, what's up mga kapatid? Kaya nung isang araw, nagalungkat ako ng mga luma kong upload. Yung jowa ko noon na asawa ko na ngayon, sinumpak yung isang buong balot. Yung mga alaga kong tarantula na kung paano ko sila pinapakain noon. Masaya ako nung ginagawa ko yung mga video na yun. Nag-record lang ako, unting dugtong, unting putol, sabay upload. May kaunting effects at arte, oo. Pero ang mahalaga, masaya ako. Bago ako nagsimula ulit, nag-research muna ako. Na dapat pala, kung gusto mo mag-vlog maging consistent ka. Akala ko yung salitang consistency kailangan perfecto yung gawa mo araw-araw. Yun pala. Mag-record ka tapos mag-upload na kahit may kaunting takot. Hindi masama yung takot na yun, kung hindi, maganda. Kasi kung may takot ka pa din na nararamdaman, ibig sabihin, kailangan mo pang mas gandahan. Kailangan mas mag-improve ka at galingan. Ito na yung panahon na papatunayan ko sa sarili ko na may matatapos ako. Kaya ngayon kinalimutan ko na yung salitang sa umpisa ka lang magaling. At yung takot na baka walang manood. Kasi kung may napulot at natutunan ka sa mga vlogs ko, masaya na ako. Pero mas masaya ako kasi may mga alaala ako na pwedeng balikan. At ito yung unti-unti kong sinimulan ang pagtupad ko sa pangarap ko. Kaya ikaw, kung madami ka na ring plano at inaalikabok na, simulan mo na ngayon. At higit sa lahat, tapusin mo. Ngayong araw, pinindot mo yung record kahit natatakot ka o may sinimulan ka ng isang linya. Counted yun. Give yourself a credit. The answer for the question, when is the perfect time to do vlogging, should always be now. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog at huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-subscribe para patuloy ang kwentuhan natin.